Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared Malbaboy and this is Coach Jared Live. Kailangan kong mangulit ngayon guys. Naramdaman ko na yung pagod. Promise. Naramdaman ko na yung pagod guys. Pero okay lang yan. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kababayan. Tatapusin natin tong gabi na to. Laban lang! Laban! Laban lang. Okay. So, tatlo po ito ha. Tatlong topic to magkakasunod. Sorry, Kina, hindi ko nalagyan ng title tong isa. Mamaya, pagkatapos lagyan ko ng title, ha? Pero, today, mga kababayan, ngayong araw na ito, may update kay Mani. Kaya pera galing sa Maleta Network. So, may update today ha. Ano yung update? The update is nakapag-file na ng bail at laya na si Franco Mabantot. Hindi siya. Bagay sa kanya yung last name niya, Franco Mabanta. Franco Mabanta. Hashtag extortionist. So, nakapag-file na siya ng nakapag-bayad na siya ng kanyang bail at ngayon na ilaya na siya, mga babayan. Si Franco Mabanta. Ang baba ng bail nila, 120k lang. Maliit na bagay. Diyos ko. Maliit na bagay ito, 120k. So, Mabanta and his four co-accused were detained at the NBP sa Bilibid pala sila nakadetain. Oh my God, shucks. Baka sa medium sila nakadetain kasi hindi sila pwede doon sa sa maximum. Bawal doon. Baka sa medium lang sila. Init ngayon doon. Ang init ngayon doon, guys. Init ngayon doon. Sabi, accordingly, the chief of the NBI, is directed to release the respondents, ang sabi ng korte. So, mani yung bail nila, 120k lang. Liit na halaga yan para sa mga kinikikilan niya ng 350 million. Napakaliit na halaga yan. Oo. But, anyway, it is what it is. Wala tayong magagawa. So, nakalaya na siya. Pero, he is under the jurisdiction of the court. Yun yung importante doon, mga babayan. Wala man siya sa custody ng batas, wala man siya sa custody ng law, he is under the jurisdiction of the court. At hindi na siya makakapagtago unless dumaan siya sa mga butas-butas ng Pilipinas. Doon, makakapagtago siya doon. At matik yun, pugante na siya. Matik yun, pugante siya. Ito yung picture niya ngayon. Ayan siya, happy. Ayan, So, ito pala yung kasama niyang apat. Yan yung apat. Yung nagbuhat ng mga maleta. So, ito pala yung nagbuhat ng maleta. Yan, mga kasama niya, guys. Nag-post sila, yan. Social media operator. Ay, my goodness, hindi ka tinawag na journalist, Tinawag kang operator. Sabi ni Ken Kulit, sa Davao, maraming butas. At alam nyo, ang galing ng portal doon. Sa Davao, ang galing ng portal doon, guys. Di ba sa BGC, merong portal, yung malaking bilog na gano'n. Tapos, pag tinignan mo, pag tumingin ka sa gitna, makikita mo yung mga nasa ibang bansa kung nasaan may ibang portal. Sa BGC, ang galing ng portal doon, guys. Sa BGC. Sa Davao pala, sa Davao. Ang galing ng portal doon. Literal, nawawala sila sa Pilipinas. Literal. Pag tumawid ka doon sa portal ng Davao, wala ka na sa Pilipinas, guys. Nasa ibang bansa ka na. Ganong agaling. Visa free. Visa and immigration free. Ganon kalala.
Oo. Pero hindi pinakamasakit eh, oh. 'Di ba? They pride themselves on calling their station as a journalistic website. Alam niyo, ako nga mga kababayan, hindi ako nagpapanggap na journalist eh. Kasi hindi talaga ako journalist. Mm-mm. Hindi ako journalist. At hindi ako magpapanggap na journalist. At ayokong mabilang na journalist. Mm. Ayoko. Lalo na may mga alam tayo sa mga ibang journalists. Oo, nasisilidan lang ng envelope. Kung mo ibalita yan, akong bahala sa'yo. Ito yung kapalit ng katahimikan mo. Ayan. Yung ginawa ni Franco Mabanta. Ganun. So, ngayon mga kababayan, ang umiiyak ngayon mga kababayan, itong si CJ Hero. Oo. Kasi bigla siyang nawala. At ang malala pa dyan, mga kababayan, yung pagkawala niya, yung panahon na nakakulong si Mabanta. 'Di ba? Nawala yung niya, nawalan siya ng social media, nag-deactivate siya. Tapos hindi na makontak. Oh, wala na. So nag-react ang taong bayan. Nag-react tayong lahat. Hindi lang naman ako. Karamihan ng mga Pilipino na busit dito sa fake news ng PGMN may nasabi. At dahil doon, nagsalita rin yung abogado niya. Oo, ito. Attorney Bernice Piñol Rodriguez. Sabi, all I can say for CJ Hero, the haters out there, just stop it. Because we're gonna go after this fake news that is floating around. Ano ba yung fake news? We're gonna go after the libelous posts again, sir. She is a woman of character. Character? She is a journalist with credibility and integrity. Wait. Doon pa lang sa journalist, palyado ka na, attorney. Doon pa lang sa journalist, palyado ka na. Unang-una, mga kababayan, si PGMN is not an accredited member of the press. Kasi may accreditation yan. Pupunta ka sa National Press Club, mag-a-apply ka, papakita ka ng mga dokumento, etc. Yung iba niyang kasama, posible. Si James Deakin, I think he is a journalist. Si James Deakin. Pero kasi, even before pa siya kunin ng mani, ng pera galing sa Maleta Network, nagjo-journalism na siya. Even before pa nun. By the way, ito pala yung ito yung actual na sinabi ni attorney. Ito yung sinabi niya. Journalist daw, guys. Ay, walang sound. CJ Hero. Yeah. That's something I really want to clarify. CJ Hero is not one of the respondents. I don't understand this narrative that's floating around. Not one of the respondents? Talaga ba, attorney? Bakit dalawa sila doon sa information? Bakit dalawa po sila attorney na kinasuhan ni Martin Romualdez? She is a respondent attorney. Kasi dalawa sila kinasuhan. Si Franco Mabanta at saka si CJ Hero. Tingnan ko kung na-download ko yun Wait. Dito ba yun? Ay, wala. Hindi ko na-download yung first page. Pero siya, naka-identify siya dun sa complaint affidavit. Dalawa sila ni Franco Mabanta. Hindi ko lang na-download yung first page. Ayan yun, Dalawa sila. Ayan, ito nakasulat, ang linaw, Roberto Maria Franco Cruz Mabanta o Mabanta. CJ Hero or Hero, collectively with respondent Mabanta, the respondents.
Respondent po siya, attorney. Baka nagmadali po kayo magbasa ng complaint. Di ba? I mean, okay lang naman yun, di ba? Baka busy lang si attorney, guys. Oh, wag natin masyadong dikdikin. Baka busy lang siya, maraming binabasa, na overlook. Okay lang yun. Pero andyan, nakasulat to. Oh, Franco Cruz Mabanta, CJ Hero, collectively respondent Mabanta, the respondents. Dalawa sila. Kaya nga siya naging person of interest attorney. Alam naman ni attorney yan. Oh, alam ni attorney yan, guys. It's either hindi niya nabasa yung complaint affidavit para sabihin niya na hindi respondent etong si CJ Hero, or alam niya pero she's twisting the facts. Sana hindi yung pangalawa. Oh, kung ako si attorney, I would rather be perceived as someone na hindi ko lang nabasa yun dahil nagmamadali ako kaysa yung sabihin ko na minamanipulate ko yung facts. Mas pangit yun. Diba? Mas pangit yun. So, respondent po siya, attorney. Oo. Tuloy natin. Around, I think it's based on a fake news. So, she is nowhere. She is nowhere in the complaint affidavit. Ayan po siya sa complaint. Ayan. Complaint affidavit. Ayan siya. Ayan po siya, attorney. Inulit pa niya Okay. She's nowhere daw in the complaint affidavit. Ito yung complaint affidavit. Ayan siya. Oh my goodness. Legal counsel ba yan ni Hero? Sabi ni Batubalani. Yes. Oo. Na-overlook, guys. Na-overlook lang. Baka busy si attorney. Okay lang yun. Baka nung medyo na-relax siya ng konti, nabasa na niya. Na-overlook lang, guys. Huwag natin i-judge si attorney. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. Ganun lang, ha? Ganun lang. Ano sabi ni SpongeBob? Sa laki niyan, coach? Hindi, let's give attorney the benefit of the doubt. Naka-bold letters pa. Hindi. Ibigay na natin kay attorney yun. Baka busy lang talaga. O baka, ewan ko. Kasi naman, attorney. Hirap tuloy pagtanggol. Hirap tuloy pagtanggol ni attorney dito. Ulitin nga natin. Ano na? I don't understand this narrative that's floating around. I think it's based on a fake news. So, she is based on the fake news, okay? nowhere. She is nowhere in the complaint affidavit. And if she was supposed to be in an inquest last night, but she's not. She's not. Paano siya mai-inquest? Wala siya nung inaresto. Paano siya mai-inquest? Hindi pa siya naaaresto. Actually, person of interest pa nga lang siya. Kaya siya naging person of interest, mga kababayan, kasi lumabas yung pangalan niya sa complaint affidavit. Agoy. Hindi pa talaga siya mai-inquest. Hindi talaga siya lalabas sa inquest kasi wala siya dun. As in, wala siya dun. As in, her physical body is not there. She was not arrested. Ang naaresto si Mabanta. Kasi nandun siya para magbilang ng boodle money. Oo.
And by the way, mga kababayan, by the way, nagkakalat yung mga DDS ang sinasabi nila, bakit daw gumamit ng pekeng pera ang NBI? Ba't daw gumagawa ng illegal ang NBI para hulihin si Mabanta? Which is, for them, para sa mga DDS, ay patunay na sinet up lang si Mabanta. Oo. Mga kababayan, for everyone's information, may jurisprudence na po kasi dyan. Exempted po ang law enforcement sa paggamit or law enforcement officers sa paggamit ng fake money, specifically boodle money or marked money sa mga operations. Legal siya. There is what we call the presumption of regularity. Yun po ang sinabi ng Korte Suprema na kapag ginamit ng pulis ang fake money sa isang operation, let's say, tulad ito, nangyari, entrapment laban kay Franco Mabanta, it will be considered legal because it is part and parcel of the operation. Therefore, there is presumption of regularity. Parang ganito rin yan, mga babayan. Halimbawa, may operation ang PIDEA nagpanggap sila na drug dealer. Halimbawa, may kausap sila na drug pusher, bebentahan nila kunyari ng drugs, kukuha sila sa supply nila ng doon sa evidence nila, evidence vault. Kukuha sila ng 3-4 na kilo ng shabu. Tapos dadali nila sa buy bust. Legal 'yon. Kasi part 'yon ng buy bust. Walang problema doon. May jurisprudence na 'yan. Huwag na tayo maglokohan. Anak ka naman ng tipaklong. Si ano ba nagsabi? Si Buangson. Kaya nga case in point, mga kababayan. Case in point. Kapag ikaw DDS, kahit gaano ka pa katalino, kahit ikaw ay isa pang abogado, kapag sumuporta ka sa Duterte, bumobobo ka talaga. Maraming abogadong kumontra sa kanya, Ken Reyes. Malamang sa malamang, maraming abogadong kumontra sa kanya. Kasi may jurisprudence na kasi yan. Malinaw na kasi yan. May jurisprudence na yan. Oo. Nilinaw na ng Korte Suprema yan. There is presumption of regularity. So wala akong mali doon. Tuloy natin. She's not a respondent. She's not a co-conspirator. And I Hindi po siya fake news, attorney, ha. Ulitin ko lang, respondent po siya sa complaint affidavit. Ayan po, the respondents. Tuloy natin. personally know her. So yeah, all I can say for CJ Hero or like the haters out there to just stop it, because we are gonna go after this fake news. These fake news that are floating. Sige, attorney. Dispute mo to. Ayan yung affidavit eh. Go after the people na nagsalita tungkol dito. Lalong-lalo na at pinakita nila itong complaint affidavit. Hindi raw co-conspirator. Hindi raw siya co-conspirator. Pero, sa kanya nang galing yung idea. Sa kanya nang galing yung idea. Literally, she said, I have an idea. Lagya. Nakadagtipaklong talaga. Diba? As in, it's literally her idea. So, paano siya naging hindi co-conspirator? Anyway, tuloy natin. Floating around. We're gonna go after the libelous posts against her, and she's a woman of character. She's a journalist with credibility and integrity, and I know that. That's something. Meron ba siyang again, is she accredited by
by any news organization or news outfit? Parang hindi naman yata. Vloggers tayong lahat. Yun lang ang masasabi ko. Pare-pareho tayong mga vlogger. Yun lang. Kasi si PGMN is unless si CJ Hero has nakuha niya accreditation niya somewhere else. Let's say nag-work siya sa ABS, nag-work siya sa News 5, tapos nag-practice siya ng kanyang journalism doon, tapos meron siyang accreditation for galing KBP, etc. National Press Corps, all of that. Or National Press Club, ganyan. So kung gano'n, okay lang. Kung accredited siya, di why not? O di journalist siya, kung accredited siya. Pero kung hindi, wag. Let's not call her anything more than a vlogger. Pwede siya ID. Dali lang naman yun eh. May ID naman yung mga yan eh. Galing siya ng Net25. Lahat ba na nasa Net25 accredited? I'm just asking kasi hindi ko alam kung ano sistema nila doon. So, I'm just asking. So, kung talagang journalist siya, edi may documentation siya. Malamang may ID siya ng National Press Club. Malamang meron siyang ID ng KBP kasi kung nagti-TV siya, di KBP siya. So, hindi natin alam. Sa SMNI ba, tingin niyo ba lahat ng tao doon accredited ng National Press Club? Di ba? So, ang akin mga kababayan, let's call the issue as it is. Huwag na tayong magbolahan. Merong effort para mag-extort, ginamit ang video kung saan nandyan si Hero para mang-blackmail at mag-extort ng pera laban sa isang member of Congress. And FYI, hindi lang po siya ang kliyente. Hindi lang, well, I'm not sure if this is kung blackmail din yung sa iba, pero from what I know, may mga totoong kliyente na politiko ang PGMN. Kasi kliyente talaga. Nagbabayad sila sa PGMN para i-build up sila or manira ng iba. Allegedly, isa sa kanila, 2 senador, allegedly. 2 senador. Yung isang senador, nandyan siya simula nung umpisa pa lang. Yung pangalawa, dahil nasangkot sa isang napakalaking kontrobersya at kailangan niya ng ng isang grupo na pagsisisihan na magka-highlight na isisi sa ibang tao yung kanyang kapalpakan, hinire niya si PGMN. Tapos may isang CABSEC. Cabinet Secretary. Cabinet Secretary ni BBM. Ay, hindi. 2 pala silang nasangkot sa malaking intriga. Na ngayon, yung isa, baka magkaroon ng kaso. Parang may naka-file na nga yata na kaso doon sa isa. Yung isa naman, nag-aabang na lang. Di ba? Medyo na yung clue ko doon, medyo na. Tapos yung CABSEC, resulta siya ng isa ring malaking intriga. Tapos hindi mo malaman kung saan siya nakatayo, kung DDS ba siya o pro-admin. So, yun yung CABSEC. Anyway, so yun. Diba? Gumagamit sila ng... Nakita ko na kanina yung 2 na senador.
Nakita ko na yung pangalan kanina. Tapos, yung doon sa Cabsec, hindi ko pa nakikita yung pangalan. Oo. Oo. Anyway, so yun. Pero bakit merong ganun? Bakit may ganun? Etong si Jesus Palsis, madaldal din eh. May sinabi siya, bakit may mga kliyenteng politiko etong si Peanut Butter. Eto. I know him personally. Yeah. But we're not friends. Oh, yeah. I would say we're acquaintances. Diba? Nakilala ko naman siya. Pero ang friend kasi sa akin, syempre yung nakaka-hangout ko, I share my secrets. I have to clarify that because whatever I say is only professional opinion. It's nothing personal, no? Si Franco Mabanta, I met him way back and he was a DDS blogger. Of course, right now he's being disowned by the DDS because maybe for 6 months or 1 year, naging social media director siya ni BBM. Pero alam ko nagka-falling out sila eh. And so, until now, ngayon, Duterte ang... Totoo yun. Nagkaroon sila ng falling out after the elections. After the elections. Kasi, how will I say this? Si Mabanta wanted to be appointed sa isang posisyon na hindi siya qualified. So, nagalit siya. Bumalik siya kay Duterte. So, di ko nakasabihin ko na yung posisyon. But, yun yung nakarating na kwento sa akin. Karoon silang falling out kasi hindi qualified sa isang posisyon, nagde-demand ng posisyon. Yun. Parang si yan. Parang si Maharlika. O, ganun din. Parang si Maharlika, parang yung isa, yung best friend niya sa bakla rin, ang pangalan nun. Siya, yung baklang best friend niya. Ayun, ganun din. Mga nag-demand ng posisyon, hindi naman qualified. Yan. Tapos, ayun. Yun yung nangyari doon. Tuloy natin. Ang tindig ni Franco. Yung personal story ko kasi sa PGMN, may opinion on the entrapment. With all due respect to my dear acquaintance friend, Sir Franco Mabanta, you invited me to be part of PGMN. He invited me to be part of PGMN. And nagka-presentation kung ano yung monetization model and of course what will anchors do. Pag ang anchor may content, nag-viral, pinost sa YouTube, pinost sa Facebook, normal yon, valid yan, legitimate, may profit sharing. Kasi may binabayad si Facebook tsaka si YouTube to the channel owner, right? So that's legitimate. So ano yan? But the other Entrapment. thing is, no, ito yung related sa entrapment. But the other thing is, and this is my personal knowledge, nobody can dispute this because this is my personal experience. He told me na if I bring in political clients, that there will be a share in the commission or whatever the politician or the political client pays to a PGMN, especially to either promote the candidate or the politician or to attack their opponents. So, personal yun sa akin kwento. I declined. Obviously, after all this time, I'm not a PGMN anchor and I'm here. So, I did not accept that invitation. Pero may video clip daw kayo ni Franco eh. Well, because we had a debate din noon. Okay. Na pinaunlakan ko yung debate niya. Siya nag-offer noon, hindi ako. Operator. Hindi siya journalist. Operator siya. PGMN ay isang malaking operator. Tapos mga babayan, ang ginagawa ni Mabanta, and I think this is what he's doing. Meron siyang specific na mga operators dyan. Most likely, well, ito si Falsis, inoferan. So, probably yun ang ganun, the target. CJ Hero is probably someone also na operator din. And many more, kung sino man. Tapos, ang gagawin niya, hahaluan niya ng mga ibang hindi political. Like sila James Dikin, yung mga iba pa na mga dyan, anchor na hindi political. So,
para nga naman meron kang veneer or meron kang color of neutrality. Kasi sasabihin mo nga naman, iyayabang mo nga naman, si James Deakin, di naman DDS siya, kakamping ka, whatever, kung ano mang ano niya. Ito si Brandon Vera, wala namang pakialam sa politika ng Pilipinas yan, etc. Si Edo Manzano, kakamping yan eh. Neutral kami. But no, they're not neutral. Kasi meron silang grupo na operator sila. Tapos tinakpan lang nila ng mga tao na yun sa ibabaw para hindi sila mahuli. Ganun lang yun. Ngayon, according to Jesus Palsis, yung mga political operators, yung mga bumibira-bira sa mga politiko, sila yung merong share ng commission. So, halimbawa, si Senator, ganito, di ba? Sabi ko nga sa inyo, may kliyente silang 2 senador. Si Senator ganito, magbabayad. Ito, 10 million, tirahin nyo si Martin. Gagawa sila ngayon ng content, etc. Kikita sila sa views, kikita sila kay YouTube, kikita sila kay Facebook. At the same time, kumita pa sila dun kay politiko. Di ba? Talk about baking your cake and having it and eating it as well. May benepisyo pa doon sa kanyang principal. Yan ang political operations, mga kababayan. Kaya siya political operator. Ngayon, yung mga kasama niya, ako naniniwala ko hindi lahat yan sila operator eh. May select people lang. Siguro mga 4-5. Tapos sila lang yung may commission na galing doon sa political player, sa political nila na principal. Bakit? Kasi nga, sila yung bumibira doon sa politiko. Yun. Ganun siya. So, hindi ho sila they're not journalists. Kung base sa definition, sa sinabi ni Jesus Palsis, di sila journalist. Operator sila. Political operator sila. At ang kanilang political operation right now ay galing sa mga kaalyado at sa mga Duterte. So basically, they're part of the gigantic troll farm of the Dutertes. Tapos ibuboost sa Facebook, ibuboost sa gagamitin nila yung influensya ng China. Ganun. Bakit nila ginagawa yan? Kasi nga, binabayaran sila ng ibang politiko para siraan yun. Ngayon, alam niyo mga kababayan, kung yun ang hustle nila, walang problema. That's your hustle. Diba? Walang doon. Hindi naman illegal yun eh. Paano pag ni-report mo sa Paano pag ni-report mo sa BIR yung kinita mo sa politiko na yun? Ni-report mo sa BIR. Illegal pa ba yun? Siyempre hindi. Unethical? Yes. Unethical? Yes. Illegal? No. So hindi ko i-judge yung hustle. Bahala kayo, diskarte nyo yan. Diskarte nyo yan eh. Ang pangit lang kasi doon, nag-extort sila. Baka gusto nilang gawin kay Martin Romualdez yung ginagawa nung isang CABSEC at 2 senador. Pero yung kabaliktaran. Yung sa CABSEC tsaka sa 2 senador, umatake kayo. Yun ang utos nila eh. Dito naman kay Martin, kabaliktaran. Tatahimik kami. Yun. Ganon. Tatahimik kami. Basta tuloy-tuloy ang bayad. Yun. So, again, mga kababayan, all of these things are coming from kay Palsis. Siya yung kinausap eh.
Pero again, mga kababayan, kung yan ang hassle mo sa buhay, basta hindi illegal, walang problema. Unethical, oo. But, hindi naman illegal yun. Eh kaso, dinala nyo sa mundo ng krimen eh. Nag-extort kayo eh. Di ba? Nag-extort eh. Nag-blackmail na, nang extort pa. O di dinala nyo ngayon sa mundo ng krimen. Sorry kayo. Panindigan nyo. At huwag nyo tatawaging fake news lang. Diba? Kasi yung yung banta ng abogado nila, makakabuli namin kayo, blah, 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 blah. Attorney, you have bigger problems. Hindi pa off the hook yung kliyente mo. Linisin mo muna yung sa kliyente mo. Bago mo problemahin yung mga taong kritiko niya. Sabi ni Eliezer, tong dalawang senador na nagpopondo sa PGMN ay mga kawatan. Totoo yan. Kawatan talaga sila. Totoo. Kung pwede ko lang sabihin, sabihin ko sa inyo eh. Pero mukhang obvious naman doon sa clues ko. Blues clues. Obvious naman sa clue ko, mga kababayan, kung sino yung dalawang senador na yun. So, hulaan nyo na lang. Yun nga, Meli Silpedes. Agree naman ako sa'yo. Hindi illegal, pero unethical. Mali pa rin siya. Hindi ka nga lang makukulong. Kasi paano pag legitimate income, di ba? Nireport mo sa BIR, kumita yung, nagbayad sa akin yung kliyente ko eh. Nireport ko sa BIR, niresibuhan ko siya. Di illegal yun. Sorry. Hindi illegal. Pero unethical, oo. Unethical. Hindi maganda. Hindi maganda. Pero agree ako doon. Mali pa rin. Hindi man illegal, mali pa rin.